Bukod naman sa mga OFW at Pinoy na residente sa Israel, ilang lokal na opisyal din ng Pilipinas ang napaulat na stranded sa gitna ng tensyon doon. Kabilang ang mga alkalde na lumahok sa study visit sa Israel. Sa puntong ito, mga kasama muli natin si Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola. Magandang tanghali po, Ambassador. Magandang tanghali, Cheryl. Ilang local officials po ba ang na-stranded dyan talaga sa Israel? At bukod po sa mga mayor, may mga kongresista rin ho ba? Actually, sa ngayon, meron naimbitahan ang Mashav. Ito yung parang aid agency ng Israel, no? Kagaya ng parang USAID o kaya ng JICA. It's a total of 21 officials, no? From Congress, local at saka mga executive departments. So may mga kongresista rin po? Oho, meron ho. Ilan po sila at saan mga lugar po itong ating mga local officials? Party list po sila. Okay, party list po. So kailan pa po sila dyan, Ambassador? Nagsimula po yung course nila noong June 9. Nandoon po sila nakabilet doon sa training center po ng Mashav, no? So, every day po, nandoon po sila doon sa training center. It's a complex po, no? Actually, may kaklase din ho silang mga taga-ibang bansa. June 9 pa po, na hanggang kailan dapat lamang sana yung training? Actually, hanggang June 20 po. Matagal pa rin naman po. Pero kamusta rin po ang sitwasyon nila? Siyempre po dahil hindi ho sila sanay sa sitwasyon, so naninibago po sila. Ang Mashav naman po, ang Israeli Foreign Ministry po, naasikaso naman po sila at meron hong malaking shelter po doon sa kung saan kinaroroonan yung training center po nila. Yung training center po nila sa gitna po ng mga specialty farms. Actually, kung papunta ho kayo doon, malapit lang ho siya sa Tel Aviv, pero kung papunta kayo doon, makikita nyo acres and acres of banana, plantation, yung mga ganun po. So parang sa kalagitnaan po yung training center nila doon sa mga demonstration farms po for smart technology, smart agriculture. Ambassador, ilang mayors po at ilang party list representatives po ang stranded ngayon dyan? Dalawa po yung party list at medyo magbibilang lang po ako, no? Sino-sino? Ano pong party list ito, Ambassador? Yung Aasenso party list po. Asenso. Dalawa pong Opo. kongresista. Yun po yung nasa tala po ng binigay ng Mashav sa amin. Kasi yung lahat ho ng ang lahat ho ng pag-organize nito, pati ho yung all arrangements including yung papunta paalis po, it's courtesy of the Ministry for Foreign Affairs ng Israel na yung programa nila na Mashav. All right. Okay, so it's So sponsored there are by them. meron hong 9 vice mayors, 9 mayors, 4 vice mayors, 2 Congress, at saka may representatives din po from DILG na sila po yung nagmaman nung delegasyon na to. Aside from that, meron din ho tayo from Department of Agriculture at saka National Dairy Authority. So lahat yan, all learning about smart agriculture po. Yes. And food security. Yung pong ating mga mayor at vice mayors ay galing po ba iba-iba po ba yan? Luzon, Visayas, Mindanao? Luzon, Visayas, and Mindanao po. Alright. Kamusta na rin po? Magmula kahapon nung tayo nag-usap. Abay, kamusta na po ang inyong sitwasyon at mga kababayan natin? Actually natapos po yung barrage kaninang madaling araw. Sunod-sunod po yun eh. Meron at least 3 times po kami kaninang madaling araw na ginising po ng alarm. So ngayon nag-check ho kami kung meron mga lugar na tinamaan at kung kumusta po yung mga kababayan natin. Yun yung SOP natin after each missile attack just to check kung kumusta yung mga kababayan natin. Ano po ang huling update? May nadagdag po ba sa mga kababayan po nating nasugatan dahil nga po sa tumitinding tensyon sa Israel at Iran?
So far po nananatili po yung numero na nilabas na rin po namin sa Facebook natin para malaman din po ng mga kababayan natin exactly kung ano po yung hinahandle po ng embassy. So yan pa rin po yung numbers namin. Until such time na siguro by mamayang hapon ho, kung meron pang dagdag o bawas, no? Dyan ho. May update po ba tayo doon sa dalawang kababayan natin na nasa ospital pa rin, lalo na po yung kritikal ang kanyang sitwasyon? Yung as of yesterday po, nag-surgery na po siya. Which is actually a very good indication kasi di ho ba last time tayo nag-uusap, sinabi ko na yung the next 24 hours at that time na tatapos nung impact sa kanya, yun yung crucial, no? So, nung pagbisita ko namin, actually nung pagbisita ko po sa kanya, nagkaroon ng kulay. Tapos sabi po ng mga kasamahan natin na bumisita sa kanya the day before. At saka sabi nung kapatid niya, yung on the first day, deathly yung pallor niya, no? Pero nung pagdating po natin the following day, may kulay na ho yung cheeks niya, pati yung lips niya, which is a very, very good indication po. Kaya ho, siguro, yung mga magagaling na doktor doon po sa hospital na yon, they were able to say na they could operate on her kasi na-stabilize na po siya. So, we're waiting for information kasi just after nung operation niya, no? If you recall po, nabanggit po natin, yung inoperahan po nila yung lungs niya. Opo. Kasi nag-collapse eh. Nag-collapse pati yung chest niya, no, yung ribs niya, no. Pati yung tubo na konektado sa kanyang baga. Inoperahan din ho 'yun. So, it was really a very delicate procedure. Yes. Yes, and the doctors that operated on her are some of the best in Israel actually, and the hospital is one of the best for trauma. At masasabi na rin po ba na out of danger na po ang ating kababayan? Hindi ko po masasabi 'yon. We're waiting for word for the doctor kasi syempre nagmo-monitor sila post-operation kung kumusta siya. Hopefully, I just hope and pray, and I ask everybody to pray for her then, na sana she can get over this situation, no? At updated naman, sabi nyo nga po, andyan naman ang kanyang kapatid and I'm sure they get to do a video call para sa family members na nandito po sa Pilipinas. Actually, nung nandoon ako, sabi nga ng doktor sa kanya, allowed sila na as much as possible na pumunta doon sa bedside pa mismo, no? Even the best friend, nung kababayan natin, nandoon siya, silang dalawa, may bisita sila when it's allowed, no? Syempre, hindi naman hold the whole kasi ICU ho siya. Pero nagkamalay na po ba? May malay na? Hindi, wala pa. Wala. Yung isa, yung moderately critical, yun ho, nagkamalay na siya, okay na rin siya. At nabisita rin ho natin twice na po, no? Magkasunod na araw po. At sabi niyo po ay nagkaroon siya ng problema sa kanyang braso. Kamusta po? Yun yung area na pagkakaalam namin, according to the reports na nasugat, nabalian o nasugat. Oo, madami. Tama. Thank you for giving me the right term. Apo. Na nadamage. So, yung post-operative, nakwento ko nga sa'yo, yung post-operative care, kung paano siya, kung ma-i-impair ba siya afterwards. Kaya yung quality of life niya pagkatapos kung paano, yan ang hindi pa natin alam. Nadagdagan po ba yung mga kababayan natin na gustong umuwi ng Pilipinas? Sabi po ng Pangulo, hindi pa naman mandatory repatriation. Nananatili po bang voluntary lamang nga? Nananatiling voluntary pa ho yung repatriation. At sa ngayon po, ang natanggap po namin na requests for repatriation is 150 at ang sa latest count po namin, no, 65 na po yung confirmed talaga. 65, teka. So,
150 po yung total request for repatriation. Ah, yung actual na nakaschedule na is 26 sa araw na to. No, I mean, as of today, 26 yung nakaschedule na for repatriation. Tapos yung, actually, yun yung data namin. Kasi yung 150, magkahalo na yan yung before the start ng 13, plus yung 65 na since the start of the war with Iran. Kasi meron kaming nakaschedule na sana na repatriation before all of this happened, no? Inaayos na yung mga ganon. Pero since the time na nagkaroon ng war, there were 65 calls we received. At ang suma total mula dun sa dati pang numbers namin at saka yung bagong numbers namin, 26 ho yung nakaschedule na Umuwi. ililikas po namin. Oo, iuwi namin. Marami pong salamat sa update at mag-iingat po kayo dyan, Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola.